Ang face-to-face harapan ay pambansang dulugan ng mga may alitan. Hangad namin na bigyang solusyon ang mga di pagkakaunawaan para sa mas mapayapang komunidad. At para sa mga problemang sobrang juicy na daig pa ang alitan sa mga teleserye at movie, kalma lang. Donita Knows is the key. Kasama ang Team Puti! Puti, puti, puti! Wala kayo sa amin, Donita. Paskong Pasko na sa Team Pula! Pula, pula, pula! Pula, pula, pula! Ayan, at ito naman, laging handang makinig sa mga taong may sama ng loob. Kaya nga dito, bawal ang patulog-tulog. Kasama niyo ako muli, Ryle Santiago, ang inyong guest tagabuyo. Kaya naman, ako pasiklaban ng mga palaban dito sa Face to Face Harapan! Sa dalawang panig na nag-iiringan, sila ang ating maaasahan. Say, hey! Sa ating harapang tagapayo, our resident psychologist, Dr. Camille Garcia. Our spiritual advisor, Dr. Love, Brother June Banat. At i-welcome back naman natin our guest legal expert, Attorney Karen Jimeno. Ito na mga kapatid, don't you worry dahil nandito na ang pambansang referee, Corina Sanchez Rojas! Ate Coring! Ate Coring! Ate Coring! Ate Coring! Ate Coring! Ate! Wow! Okay, maraming salamat Donita and Ryle at sa ating mga harapang tagapayo. Panibagong pagtutuos na naman ang ating masasaksihan ngayon, pero anumang problema yan, tiyak, may solusyon sa Face-to-Face Harapan! Eto po, magkapatid ang maghaharap ngayong hapon. Ako, yan ang masakit, ano? Kapag kapatid ang medyo kaalitan mo, masakit sa puso at sakit sa ulo. Eto po, kwarto lang. Kwarto lang ba talaga ang dahilan? O mas malalim ang sugat na pinagmumulan? Sino nga ba ang mas may karapatan sa pinag-iinteresan nilang kwarta sa kwarto? Siya si Carol ang tumulong magpagawa ng kwarto noon. Siya naman si Esmeralda ang namamahala ngayon. Dahil sa isang kwartong pinapaupahan, sila ay nagkainitan. Iba yun noon, iba po yung ngayon na sinasabi ng kabila na siya may karapatan sa bahay na to kasi sa kanya raw to. Eh syempre, pinaghati-hati na po itong bahay na to, kanya-kanyang hati sa magkakapatid. Eh inaangkin ka po ng kabilang tita ko. Eh ang may karapatan po talaga si Esmeralda. Carol po kasi, kaibigan ko yan, meron naman po siyang karapatan na hiramin yung kwarto para papaupahan niya, para sa sariling ano niya, pangailangan niya sa araw-araw kasi single mom siya, di ba? Tsaka siya naman talaga yung nagpagawa, kaya meron naman siyang karapatan na hiramin muna. Sa salpukan ng magkapatid, sino ang mananaig? Si Carol na nais manghiram o si Esmeralda na karapatan ang ipinaglalaban? Eto na, nako, eto na nga. Hindi naman talagang sa kwarto o kwarto lang, di ba? Yung pwedeng kitain mula sa kwarto, yung kwarta, para sa renta, ang pinag-iinteresan. Tama. May karapatan ba? Malalaman po natin, medyo malalim po ang kwentong ito, kaya pakinggan ninyong mabuti. Siya ang pinagkaitan ng kwarto, ang nagrereklamo laban sa kanyang kapatid. Carol, humarap ka na! Hello, Carol! Hello po. Ayan, ano ang problema mo? Ang problema po ko kasi, nirereklamo ko po kasi yung kapatid ko. Gawa nga po nung kinausap ko siya, sabi ko, na kumpare, kung
kung maaari po, nahiramin ko po yung kwarto ko kasi nga po kailangan ko dahil nga po may sakit ako. Ngayon, ang ginawa niya po sa akin, pinagmumura niya po ako. Kaya ginawa ko, nagmura na po kami dalawa, nag-away na po kami. Teka muna, nakatira kayo sa isang bahay? Opo. May isang extra kwarto na pinaparentahan niya? Opo. Kanino yung bahay? Sa akin po, nung dalaga po kasi kami, ako na po nagpagawa doon. Tapos sa lahat po nung bahay na tinitira nila, pinagawa ko po yun. So malinaw na ikaw ang nagpagawa? Opo, nung dalaga po ako. Ayun, lilinawin ko lang ito. Una, may sakit ka ngayon. Opo. No? Ano ang sakit mo? Breast masses po at saka goiter. Pero benign? Cancer po, kasi nga po, ang inaano ko lang po herbal medicine para po tunawin ng Naku, mahirap naman yung kalagayan mo pala. Sa ngayon po, mahirap kasi wala po akong pambili ng gamot. Kaya po, ang ginawa ko, nakiusap po ako sa kanya, nairamin ko po yung kwarto. Kaso ayaw Hiramin mo yung kwarto para paupahan po. Para madagdagan ang kita mo, Opo, pambili ng gamot. Opo. Paano namang hindi malubha ang cancer? Hindi naman po kasi ako, kumbaga, dati nagpapacheck up ako, sabi may second opinion daw po. Ngayon po, nung time na nawala na po ako, dahil nga wala na po kami ng asawa ko, siniraan niya ako, nananlalaki ako. Ayun, naghiwalay na po kami. Tapos siyempre, may anak po ako, tomboy at bakla. Hindi po nakapag-aral. Nang dahil po siniraan niya ako, tinawagan niya asawa ko, nananlalaki daw po ako, kaya nasira po yung buhay ko. Wala rin po akong magawa. Kaya iniram ko po yung kwarto sa kanya. Para madagdagan ang kita mo. Opo. Kasi may sakit ka na nga. Opo. Ayun, okay. Meron pa itong kwento kung paano niya pinatayo ang mga bahay na yon. Hindi ba? Opo. Hindi ka naman nangingimi na ikwento yung buhay mo. Hindi po. Hindi ba? Ba't po ako mahiya eh? Yun po talaga yung pagkatao ko. Okay, so si Carol ang nagsasabing tinulungan niya ang buong pamilya niya nung dalaga siya Opo. sa pamamagitan ng prostitution. Opo. Pagtapos ko po magsayaw, yun po, kumbaga, kunyari, nagda-dancer po kami. Tapos, andyan po kami, inaano po ng mga foreigners. O kung gusto kami, take out kami. Ayun. Opo, yun po yung trabaho namin sa ibang bansa. Siyempre, kinaya ko po kahit nasira yung buhay ko sa pagtulong ko sa mga kapatid ko. Ilan ang kapatid mo? 12 po kami. Ay, ang ganda, 12. Opo. Napilitan siyang mag-prostitute, sumayaw, magbenta ng katawan Opo. sa Hong Kong and Singapore. Singapore Para maitaguyod, tumulong sa 12 kapatid. At napatayuan niya ng mga simpleng mga bahay lang naman, Opo. Hindi naman po kwarto-kwarto lang po kami. Oo. Pero ang sinasabi ngayon ni Carol, parang Opo. kinailangan niyang gawin lahat yon. Dalaga siya, wala namang pagkakagastusan, binibigay niya sa nanay niya. Ngayon na siya'y may edad na, nagkasakit, ang hinihingi lang niya, kwarto. Opo. Para Sabi ko nga po matulungan sa ang kanya, pagpapagamot. Kahit pag bumalik kayo, sasoli ko naman eh. Yung sa akin lang, wala po talaga akong trabaho. Pangalawa, yung anak ko, wala rin trabaho. Yung sa akin lang, gusto ko maano yung sa goiter ko, tsaka sa ano ko, kasi kumikirot na eh. Hindi mo talaga dapat pabayaan yan, hindi Opo. pwede. Opo. Hindi talaga pwedeng maghintay. Opo. Magkano mo naman paparentahan yung kwartong yun? 3,000 po. Kaya ang 3,000? Opo. Totoo, malaking kwarto siguro yun. Hindi naman po. Sa amin po kasi kahit maliit na kwarto, naupahan ng ganun kalaki. Pero sino ang may karapatan dun sa kwarto? Siyempre, ako po yung nagpagawa eh. Oo, tama. Sa kanya na lang natin tanungin kung bakit ayaw niyang ibigay yung kwarto kung talagang siya ang may karapatan doon sa kwarto. So, yung kapatid na inirereklamo na ayaw ibigay yung kwarto kahit siya'y pinaaral at tinulungang kumain ng maraming taon, yon malalaman natin sa pagbabalik ng Face to Face, Harapan! Narinig natin ang panig ni Carol. Parang medyo, kung siya lang ang papakinggan natin, parang
Diyan na ako uupo sa bandang puti, pero hindi pa natin... Oh, teka muna, Di ba sandali lang. tapos? Huwag kayong presumido, pero meron pa tayong kabilang panig na kailangan nating pakinggan. Ano naman kaya ang depensa ni Esmer? Tawagin naman natin ang kapatid na inirereklamo. Esmer, humarap ka na. Ba't talaga ng mukha mo, no? Makapal ang mukha mo. Makapal ang mukha mo. Oh, ikaw rin, dahil kasi Hindi mo ba pinag-aaral inisip, kita, bakit? wala ka Bakit? kasing utang na Bahay loob. natin. Ay! Sandali lang. Utang na loob. Sandali lang. Masakit tingnan yung magkapatid na nag-aaway ng ganyan. Ngayon lang yan, ano? Ngayon lang nangyari? Hindi mo alam ang mga pangyayari, Oh, kaya hindi. huwag ka magsasalita. Kapal ng Dahil mukha kwarto mo. ko yung pinamana sa atin Oh. ng mga magulang natin. Pero sino yun. nagpagawa? Oh, Di ba? ikaw nga nagpagawa, pero hindi mo alam. Na ano? Hindi mo alam na isanla ang bahay na yun. Ang kapal ng mukha Ay, mo. sasanla yung bahay na yun. Kapal ng Ako mukha ang mo. nagtubos. Ako ang nagtubos. Kapal ng mukha mo. Hindi ang pangyayari, kaya Oh, wala ano? kang karapatan mo dyan sa Ikaw. magsalita sa akin ng Oy. ano-ano. Oh, alam mo sa sarili mo na pinag-aral ka ng Oo, gawa mo. hindi ko nakakalimutan na tulungan mo kami. Pero hindi mo alam kung anong mga pinag-aaral namin. Oh, alam mo yan, alam ng mga kapitbahay natin yan na ako nagpagawa nun, pero Oo, ikaw nga sinasolo nyo. nagpagawa. Ikaw nga nagpagawa. Oo, ano, di ba? Bakit Alam mo tuwing yun? sinanla nyo yun? Oo. Sino nagtubos? Bakit ako nagtala nun? Ba sa akin? Ako nagtala. Ako. Kapal ng Ako mukha mo. nagtubos. Ang kapal naman ng mukha mo. O naisip mo ba yung sinasabi Oo, mo? ikaw. Ha? Oo, ano? 3,000 lang ang upa nun. Oo. Huwag mo na ipagkait sa amin. Apat kaming may Tapos sakit ano? ng mga anak ko. Ako dapat ma-ooperahan ako. Oo. Hindi ako nagpapa-operahan. Nagwawalis ako. Ha? Para may Yun ang sinasabi ko gamot sa'yo, sa mga di anak ba? ko. Yung asawa ko may sakit. Yung anak kong dalawa, may sakit din. Oh. Yung isa Korea, pinakamabigat. Hindi mo ba alam yun sa puso at sa utak? Oo. Pero ngayon, pilit mag-aral ng mga anak ko kasi gusto nila makatulong sa amin. Magpaubaya Oo, ka, ikaw malalaki na yung mga sa'yo. anak mo. Teka muna ha, sandali lang. Tumayo na ako. Ayan, sandali lang. Huminga ng malalim. Inhale. Exhale. Ayan. O, so, pinakinggan natin yung sinubukan kong manood ng ping-pong. Ganon, 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 ganon. Okay. Pero hindi ko maintindihan pa rin. Meron yata tila kinakatwiran itong si Esmer. Pakinggan naman natin ang panig niya, right? Okay. Una, bakit ka umiiyak dyan? Kasama ka ba dito? Nare-relate lang po ako sa feelings ni ate nag-abroad kasi isa din po ako dating OFW. Ah, nag-OFW ka din. Opo, na nagkaroon din po ako ng thyroid. Ah, nagkaroon ka rin ng problema? Ano Sa bang Hong meron Kong. sa pag-abroad? Sa Hong Kong ka rin ba? Napakahirap po. So, nakaka-relate ka? O ano pa ang masasabi mo tungkol sa nangyayari sa kanila? Ang masasabi ko lang, te, kung si ate na kapatid mo po ang nagpundar, kahit pa po na isanla, kung wala siyang naipundar, wala kang matutubos. Tama. Bilang isang kapamilya. OFW rin ako. Kaya alam ko yung hirap sa ibang bansa kung ano. So sana po, alam niyo Alam po ko yung yung hirap nararamdaman ng na ipinundar ng niya. ano, ng Yun naman pamilya pala ko, alam mo OFW. nararamdaman bakit hindi imbis na Hindi mo ba magpasalamat ka naintindihan? sa akin? Talagang ganyan lang, hindi mo ba naintindihan? Oo, alam ko. Ha? Eh kasi Ikaw malalaki na yung mga anak mo. Ako maliliit pa lang ang mga anak ko, mga nag-aaral. O, di sana, sinabi mo naman sa akin yun. Hindi, pinagbumura mo kagad ako. Okay, ang o, sakit, eto pero na. pinipilit mag-aral. Okay, teka mo. Ako kailangan ko makialam, ha? Kasi ako host. Okay, ha? Huwag mo ako papagalitan. Makikialam kami, ha? Okay, sige. So, ngayon, ikaw naman ang magsalita. Huwag muna tayong magsalita, Carol, kasi kanina mag-isa ka lang nagsasalita ng walang hadlang. Ano? Okay, yung kwento mo naman. Ang kwento kasi, humihiram lang siya. Kung pwede lang daw, maibigay yung kwarto sa kanya para makatulong sa pagpapagamot niya yung renta. Ayaw mong ibigay kasi sabi mo, meron ka ding mga anak at pangangailangan Opo, ma'am. at may sakit ka din. Meron po. Anong sakit mo? Sa ano po, sa yung panganak po, na cesarean po ako, tapos namatay yung bata. Oh. Tapos po, 8 years na po to, kailangan na po mapa-operahan. Mayoma. Hindi po siya mayoma. Ano siya? Kaya Kumbaga, malaki, kaya ba malaki? Balat na lang po yung nag-ano sa kanya, pero nakalabas na po yung bituka. Ayo. Ay, nakalabas na dyan ngayon? Eh, bakit hindi mo pa-operahan yan? Paano po kasi pag tumigil ako ng pagtatrabaho, wala makakain mga... Ilan taon na ang mga anak mo? Ano po, isang 8 years old, bunso po yun. Tapos, 10. Tapos isa 12. Isang 8, 10, 12. Opo. Sus Mariosep.
Ano lang po, pagwawalis lang po yung kinabubuhay namin. Street sweeper ka. Opo, street sweeper po ako. Magkano Pero ang- job order lang po yun, hindi po casual, hindi po regular. Kung Kaya kailan lang. buwan-buwan po ang sahod nun. 8-9 lang po yun. Nung umpisa, ginawa ng mayora namin 10K po. Okay. Para lang po Para meron naman kayong kinikita. Ang dami ring problema. Marami ring problema. Kaya hindi ko po si maibigay-bigay Esmer. sa kanya yung bahay. Pero, Carol, ngayon mo lang ba ito naririnig o alam mo rin yung mga problema niya? Hindi ko po kasi alam kasi hindi naman po ako palalabas ng bahay kasi ako yung taong lumaking parang nag-iisa sa sarili ko. Siyempre. So, hindi ka na nagtatanong kung ano rin ang problema minsan yung niya? trauma ko, umano sa akin kasi dahil sa nangyari sa buhay ko. Pero alam mo din naman kung ano yung sakripisyo ni Carol doon sa abroad nung tumutulong Opo, siya sa mama, pamilya alam ko ninyo, po, no? Alam ko po yung sakripisyo niya nung araw. Pero dapat, iba na po yung sa ngayon Iba na po siya malalaki na po yung mga anak niya, kaya nang mabuhay kahit saan pumunta. Yung mga anak ko po. Siyempre, lahat kayo nakinabang din doon kahit paano. At kung talagang siya ang nagpatayo ng bahay. Tinatanaw naman po namin utang na loob sa kanya. Yung sana, ngayon, maunawaan niya rin kung anong nararamdaman ko. Kasi siya, mag-isa lang siya May malalaki na yung mga anak niya. Sa akin, maliliit pa po Ayan, okay. So, ang problema ngayon, pareho kayo nangangailangan, pareho kayo may sakit. Bakit nauuwi sa murahan at away? Kung pwede nyo namang pag-usapan yan ng mahinahon. Ano yan? Nauuna ang Hindi ma'am, galit? kasi kumbaga ma'am, siguro hindi kami nagkaintindihan dahil nga pareho kaming galit. Siyempre, ako naman, inihiram ko lang sa kanya, parang umano siya Siyempre, bakit mo, hanggang sa Doc nauwi sa Camille, talo. hindi ba itong mga away kapatid? Lahat naman ng magkakapatid sa una nagmamahalan yan, ano? Hindi ba? Sa ganitong pagkakataon, parang pareho naman silang may katwiran. Bakit sila nag-aaway? Alam mo, thank you Ate Coring. Una-una, no, pag naumpisahan na nagsusumbat ka kung ano ang ginawa ng isa, ang tendency, may isasunod ka Parang, hindi. Ako din meron namang ginawa. Di ba? Parang nakikita nyo yung nag-alter yung kanilang mga na palaging may ilalaban na ganito, magsusumbat, hanggang sa umabot sa punto na hindi na natin iniisip na magkapatid tayo, magkaaway na tayo. So, ito po, yung sakit, kirot ng away ng magkapatid. Yun, sa aming pagbabalik, magpapatuloy siguro muna, yung mga sumbatan bago tayo makahanap ng resolusyon. Dahil, ipagtatanggol naman si Carol ng kanyang anak sa pagbabalik ng Face to Face Harapan! Eto na! Alitan kwarta sa kwarto ang kaso natin ngayong hapon. Isang maliit na kwarto lang ito para sa iba pero may malaking epekto ang 3,000 pisong renta para sa kani-kanilang pamilya. Sa kwartong yan na kanila ngayong pinag-aawayan. Ang susuporta naman sa kanyang ina, si Kenneth. Humarap ka na, Kenneth. Sobra na. Sobra ka na. Wala kayong utang na loob. Wala kang utang na loob. Wala kang alam. Wala Huwag ka kang utang na nakikialam. loob. Huwag ka nakikialam. Hindi kami nakapag-aral dahil sa paninira mo. Wala kang pakialam. Okay. So, itong dalawa mong anak, Carol, si Kenneth at si, anong pangalan ng isa? Angelo po. Angelo. Okay. So, Kenneth, lumaki ka na, pero nakapag first year high school naman. Opo, tapos trabaho na po ng trabaho. Dahil Ayun. sa ginawa Ano naman niya. ang trabaho mo? Marami po. Namamasada, crew, car wash, sa kung pampatendant, ganun, rider, ganun po. Ganon. Yes. Asa nang mumotor ka din? Opo. Malaki daw ang kita ng pagmumotor pag mag-rider ka. Opo, kaso nasira po yung motor ko na Nasira. O, so pag pinagawa yan, pwede ka nang mag-ano ulit? Opo. Ay, pwede kitang ipasok. Ipasok kita doon sa, mamili ka kung saan. Basta't maging, maging dire-diretso lang, hindi ba? Opo. Ang trabaho. Malaking bagay po yung sa akin. Malaking bagay po sa akin yun. Malaking bagay din sa akin yun kung mananahimik na kayong lahat. Pamilya ko.
So, hahanapan natin ng paraan, okay? Total naman, alam mo na yung trabaho ngayon, hanapan natin ng paraan para makabalik siya sa pagmomotor, di ba? Sa pagiging rider. Ang daming mga umaasenso ang buhay sa pagra-rider. Tama, So, ngayon, habang tumigil ka sa pag-aaral, parang namuuna yung galit mo dito sa tita mo. Hindi na po kami sinistentaan ni Papa dahil sa kanya. Ano nangyari? Wala po, nagutom po kami. Trabaho na lang po ako ng trabaho. Bakit nga hindi naman nagsusustento ang tatay? Dahil po sa paninira niya, nanlalalaki daw si Mama. Nanlalalaki daw. Okay. So, totoo ba yun? Awa lang po ako doon sa sa bayaw ko kasi tinuring silang parang anak nun. Sinungaling. Nung bayaw ko na yun. Hindi sila tunay na anak. Oo. Kaya ginawa ko, Nagagawang po yun. sobrang awa ko po, kasi mabait po yung bayaw ko eh. Siyempre, hindi naman po tayo mangungunsinti ng mali, di ba po? Kung ano yung tama, nasa tama lang tayo. Kaya sinabi ko na sa asawa niya na pinakasalan siya, mismong talagang tinaguyod yung dalawang anak niya. Sinabi ko na yung totoo. Anong totoong sinabi mo? Nanlalalaki ako? Sino lalaki ko? Sinungaling ka. Di ba? Oo, ano? Sino lalaki ko? Alam niyo kung dinamay sino. mo. Pati kapakanan namin, dinamay mo. Oo naman yun eh, maawa ka. Paano maawa? Sino lalaki Inggit ko? ka lang. Ewan ko sa'yo, hindi ako Inggitero mahihinggit. ka. Hindi ako mahihinggit. Tama na. Ito. Kainggit. Lalaki? Oy, dalawa. Dapat ikainggit kasi may hanap buhay ako. Hindi, may hanap buhay ka nga. Ba't pa nag-iintita sa yung para kay Mama? Oh, bakit? Pinamana sa amin yun na magulang namin kaya wala kang utang na loob. Okay, tigil muna tayo ha. Meron palang kwento ito. Mapipetisyon na pala sana sina Carol nung asawa niya na nagtatrabaho sa Guam. Mapipetisyon na sana sila. Di ba? So, may papers na, may mga papeles na hindi natuloy kasi nagalit yung asawa. Hindi na po So sana umayos yung buhay nilang kaunti kung sila ay nasa Guam at nananahimik at walang nag-aaway ngayon dito. So, yung sa panlalalaki, napakitaan mo ba ng ebidensya yung tatay nila? Marami na rin po nagsasabi doon, ma'am. Kaya lang Wala po. Hindi ko na rin po inaano. Kaya naman sensya na lang. Walang usok kung walang apoy. Marami na po nakakaalam noon. Nagsasabi pero wala silang ebidensya. Kaya nga nagtanong sa akin yung bayaw ko. Marami nagsasabi. Pakita mo ebidensya mo. Pero ito, Carol, Pakita sandali mo. lang. Oo, pakita yung ebidensya. Narinig ka na namin. Okay, sige. So, nakita mo na rin yung naging epekto, ano? Hindi sila napetisyon, edi sana wala kang kaaway ngayon. Kung sila ay nasa abroad na. Baka nakuha mo pa yung kwarto rin nila. Dr. Love, mukhang kailangan natin magsaboy ng konting love. Oo nga, alam mo, ate ko rin na nalulungkot ako na makita itong magkapatid na ito na parang walang pinagsamahan nung araw, parang hindi nagmahalan. As a parent, pinakamasakit na makita yung mga anak mo na ganyan. It reflects sa pagkatao ng mga magulang. Yung kilos ninyong magkapatid, nagre-reflect sa pagkatao ng mga magulang nyo. So, yung mga magulang nyo matatanda na hanggang ngayon, hinahatulan pa ng bayan dahil sa kilos ninyong dalawa. Si Esmer, naguguluhan ako sa statement mo. Kanina, inamin mo naman na ikaw ang may kagagawan kung bakit nagkaganyan ang pamilya nila. So, ngayon nakita mo ang resulta ng ginawa mo, no? Dapat pagsisihan mo rin yun. May remorse ka dapat doon, pero wala ako nakikita. Nagtataka lang ako, baka may halong inggit dito. Baka makakaalis sila, kami maiiwan kami rito, and that's the problem. Kasi inilalayo mo yung sarili mo sa pagiging kapatid, ano? Look at what's happening now. Yung pamangkin mo na dapat lumalaban sa'yo kasi ipinakikita mo yung violence sa kanya. Anak, mali yung ginawa mo, ha? Hindi tama yun. Anyway, you look at it, mas nakatatanda sa'yo yan. siya. Oo, at kapatid yan ang ina mo, no? Whether you like it or not, andun yun, hindi mababago. Sa akin lang, may solusyon. Kasi
Gaano kalaki ang tinamaan ng kulog na kwartong yan? 3,000 lang pauupahan. Pag-usapan yung magkapatid, kayang-kaya yung pag-usapan kung wala yung galit. At hanggang nandyan ang demonyong inggit, walang kapayapaan sa inyo. Ayan. Ang isa pang testigo sa away ng magkapatid, pero kay Esmer, papanig. Marie, humarap ka na. Okay, Marie, ano naman ang depensa? Lagi po ako nasa harapan nila tuwing mag-aaway sila. Ako nga ho, nagkakapasa-pasa. Ayan, mga pasa ko. Sa pag-aaway. Teka muna, nagsasapakan sila sa bahay. Buti na nga po, hindi kagad sila nag-aabot sa kahit senior citizen ako, at least may lakas pa ako para awatin sila. So bakit kay Esmer ka pumapanig? Kasi po, naano ko yung, nung namatay yung nanay nila, binigyan sila ng sariling kwarto-kwarto. Pero totoo po na si Caro nagpagawa nun. Pero ang nagbigay na sa kanila ng kwarto, yung nanay nila bago mamatay. Ayun, ito ngayon ang tanong. So tatanungin ko rin si Attorney Karen, kasi sigurado ito walang will. Hindi ba? Walang pinamana. Usually yan sinusulat, attorney. Paano mapapatunayan ngayon na yung kwartong yon ipinamana nung nanay kay Esmer? Komplikado yung sagot dito kasi may mga gusto kong kailangan tanungin. So halimbawa, yung dun sa lupa, may titulo ba ito? Meron po, nasa atin ko po. Kanino siya nakapangalan? Sana, magulang po namin. Okay. So inyo ang lupa? Opo. Sa inyo ang lupa, Carol? Oo. Binigay lang po sa nanay ko siguro po. Tapos pinagparti-parti na lang po sa amin. Okay, and then? Okay, kasi malaking bagay na may title yung lupa dahil yung may-ari nito, yun din ang may-ari kung ano yung mga itatayo doon. Ayun. Awarded lang daw, Attorney Karen. Rights lang po yung rights. Sorry po. Rights lang po. Rights, okay. Rights lang po. Hindi titulo. Kasi, sa ating batas kasi, pag meron kang lupa, kung ano yung itayo doon, ang may-ari nung itatayo ay yung may-ari din ng lupa. Pero dahil kung rights ito at hindi ito kasing tibay ng titulo nga na ang may-ari ay yung mga magulang ninyo, di yung nagpagawa ng improvements o yung nagpagawa ng bahay, siya ang may-ari nun. So kung talagang totoo, consistent naman kayo na sinasabi ninyo na si Carol talaga ang nagpatayo doon, kanya dapat yon. Kaya dapat yung kwarto na yan, kung sinasabi niya na gusto ko nang bawiin at kailangan ko yung kita dyan, may karapatan naman talaga siyang sabihin na gusto ko nang kunin yung kita dyan. At kailangan yung ibigay sa kanya yon. Ayun. Babalikan natin si Attorney Karen, pero parang naliliwanagan na tayo, tungkol sa mga pagmamay-ari na ganyan. Kahit pala rights lang, pwede rin pala talagang akuin na pagmamay-ari niya yung bahay mismo. Okay. Pero hindi naman ibig sabihin na hindi ka rin matutulungan, Esmer. Kasi syempre, kung itong face-to-face tutulungan sila, tutulungan ka din namin. Para magkasundo-sundo na, di ba? O tanungin natin si Donita. Donita, ikaw ba nakaka-relate ka sa ganyang, alam mo na, yung hindi pagkakasundo ng ate ko rin. Kasi magkapatid? Naranasan ko na makipag-away sa kapatid ko nung bata pa ako. Normal thing, pag bata ka, binubuli. Na, nung nalaman nilang bading ako, binubuli ako. Bading ka ganyan. So, umiyak ako. Naranasan ko yun. Pero, naramdaman ko nung lumaki na ako, nung may mga sarili na kaming isip at buhay, naramdaman ko na mahal pala nila ako. Bata lang pala ako nung kaya nila ako tinutokso na ganun. Pero ngayon, naramdaman ko na mahalaga pala ako sa pamilya ko. Sana man lang, napag-usapan na lang nila. Kasi magkapatid sila pwede ba magtulungan tayo? Sa akin na lang muna tong isang buwan. The next month, ikaw naman tumanggap ng 3,000 para meron tayong tulungan sa isa't isa. Kasi the more kayo nag-aaway, pareho kayo may sakit, the more kayo may stress, mas lalala yung mga kalagayan niyo. Ayun, pwede nga naman. Kasi nadadaan talaga lahat yan sa pananalita. O ikaw naman, Ryle, nakaka-relate ka ba? Donits, di mo lang alam, yung pamilya ko na-scam ng ilang milyon. 37, to be exact. Ay, 7 million. Oo, 3,000 lang to. Hindi, pero eto syempre, napag-awayan namin yun, di ba? Napag-awayan namin yun. Pero mahalaga, hindi nawalan ng respeto sa isa't isa, sa pamilya. Nagtulungan kami, nag-usap kami, at no matter kung ano pa ang humarap sa amin na
feeling namin na end of the world na, hindi namin bibitawan ng isa't isa. Di bali nang gumuho na yung mundo, basta kami intact kami, kalaban na namin yung mundo, basta kami solid kami. Ayun. Kasi kami magtutulungan. So, marami pa ho itong pupuntahan. Posibilidad na pwedeng puntahan. Dapat tapusin na natin tong episode na to, baka dumagdag pa ang problema. Eto na, magbabalik ang Face to Face Harapan. Ang dami na. Ito po sa away ng magkapatid, sino kaya ang mananak out? Ayan. Sige, nanay. Ako bilang pareho ko silang kaibigan, sana yung maintindihan mo dahil apat silang may sakit. Lalo na yung kapatid mo. Kung hindi ko lang alam kung alam mo na yung sitwasyon niya ngayon, pakita kailangan mo. ng pa-operahan yan. Pakita mo. Matagal na po 8 years. Oo, kailangan na yan. Oo, okay. Ano ba yun? Ano ba ang itsura? Tumayo ka. Ay, oh. Alam. Okay. Pagka hinawi mong ganyan, makikita mo na ito, talaga nakabukol na. Kasi sabi mo, yung bituka mo lumabas na. Oo. Parang hernia? Parang hernia, Doc Camille. Mula sa pusod. Ano po ang kondisyon na ganito, Doc Camille? Actually, pag yung ganyan, syempre siguro sa panganganak, sa sobrang ire. Tapos ngayon, dapat kasi yan noon pa agad pinasok na kaagad yan eh. Dahil, tsaka hindi ka pwedeng magbuha. Okay. Baka mamaya nagbubuhat ka. Hindi po, nagwawalis po kami, tapos nagdadakot. Ayun ang mahirap nga eh. Kaya lalong nalulus-los. Kailangan talaga inaalagaan ng katawan at inaagad. Ayun, tapos away kayo ng away. Di lalo kayong magkakasakit. Totoo yan, Ate Corinne. Negative yun eh, negative. Stress yan eh. So anyway, harapang tagapayo, Dr. Love. Isang bagay lang isi-share ko sa inyo, maikli lang ito. Ang lahat kasi nabubuhay tayo sa kadiliman, nakafocus tayo lahat sa paano ko kikita ng pera, paano ko makakakuha ng pera, na wala na sa atin yung spirituality. Kanina may binanggit si Ate Kiring. Sabi niya, madilim. Nagliwanag sa akin yung isang word na madilim na yon, ano? Nabubuhay tayo sa kadiliman kasi wala ang liwanag. You never had a chance na makipag-usap kay Kristo na liwanag ng ating buhay. Let Him run our lives. Isuko natin sa Kanya. Pag kay Kristo, isinuko natin ang buhay natin, lahat yan magkakaroon ng solusyon. Kasi mawawala ang galit. Hanggang nandiyan ang galit sa puso nyo, walang solusyon. Look at Corina Sanchez. Pag nagsishare siya, nagbabahagi siya sa atin, yung liwanag ng kapayapaan ang ibinibigay sa atin. Ano? Mahalaga po yun. Ibalik natin ang Diyos sa buhay natin. Ay, ang ganda. Ang ganda. Kasi kapag hindi na kaya ng tao, kanino ka pa pupunta, di ba? Parang wala na kayong mapuntahan, kaya nag-uupa ka na kayo eh. So siguro kung idadasal na lang natin, baka meron pa tayong maisip na solusyon. Okay, so si Doc Camille, sa ganitong sitwasyon, paano ba mapapagaan ang mabigat na dalahin? Okay, unang-una, no, pare-pares kayo na-stress. Kaya kung may mga sakit kayo, lalong lumalala yung mga sakit na yan. Sana maintindihan nyo, malaki ang epekto ng tinatawag nating yung spirituality. It's not about yung religion nyo, pero yung act of kindness. So sana, no, kung magbibigayan kayo, ang laking bagay yun para ipakita nyo na nag-uumpisa na meron kayong spirituality. May healing. Ang pangalawa, gusto ko lang pong bigyan ng konti explanation yung Korea. Kasi di ba sinabi kanina yung tungkol sa Korea. Ito yung tinatawag nating hyperkinetic movement disorder. Yung pong ang nangyayari, palagi kayong parang mukha kayong palagi nagsasayaw. Ang isa po kasing gamot na nagagamit dyan, Ate Kuring, ay mga antipsychotic medications, of which sa atin sa Quezon City, libre yun. Sa Quezon City, libre? No, kaya kung mapapadetect kung anong klaseng hyperkinetic movement disorder, pwede natin siyang matulungan doon sa medication. Wow! O hindi ba? Para matulungan ang bata. Attorney Jimeno, paano naman natin susolusyonan yung tungkol sa karapatan ng kwarto na nasimulan mo na kanina na technically siya ang nagpagawa, siya ang may-ari. So, ano ito? Parang nasa kasunduan na lang nila siguro. Oo, wag na kayong, una, sabi ko nga, hindi naman kayo pwedeng dumulog agad sa korte dahil magkapamilya kayo.
talagang di kayo pwede magsampahan ng kaso until magsubok kayong ayusin ito ng kompromiso. Kaya yun ang gawin ninyo. Pero para naman mag-guide din kayo kung anong dapat nyong gawin, sa lahat ng anggulo na tinitignan ko, talagang walang senaryo na hindi pa pwedeng walang makuha si Carol. Kasi, una, siya yung nagpundar, siya yung nagpagawa ng bahay, at inaamin nyo rin naman na tama yun. So, kanya talaga yun. At sa totoo lang, pwede ka nga niyang paalisin doon, Esmer, pati yung mga pamilya mo, kung kanya talaga yun. Pero, ang hinihingi niya na lang yung isang kwarto, so sana mapagbigyan nyo na siya doon bilang yung taong nagpagawa ng bahay. Sa batas natin, lahat ng tagapagmana, hati-hati. So kahit may ginawa pang will, yung will na yan, hindi siya susundin kung hindi nakakuha yung ibang mga kapatid. Ayun. So talagang hati-hati kayo. Nandun pa kayo sa kumikita kayo, unahin niyo po yung mga anak ninyo kasi sila talaga sa batas natin ang dapat sinusuportahan bago ibigay ang pera sa kapatid at sa mga magulang. Ayun, kailangan kong manap ng trabaho. Hindi, Ay, matanda na rin ako, ma'am, 50. 50 hindi, na po kaya ako. pa yan. Tingnan muna natin. Kasi ang Pilipino, ganyan, mahilig sa reklamo. Mahirap ang buhay, pero pag sinasabi ko sa'yo, kahit ako, pag hindi ako sumipot dito, wala akong bayad. Ganun lang po yun talaga. Gusto ko nga po magtrabaho talaga, ma'am. Kaya lang, pag minsan mag-a-apply ka, sasabihin, di ka na pwede, over limits, ganun. Oo, kaya nga. Kaya nga ako, pagka ganyan ang sagot sa akin, ilan ang pinagtanungan mo? 10, gawin mong 1,000. Opo. Mag-apply ka sa 1,000 kumpanya, may kukuha sa'yo dyan. Totoo nga. Hindi ako nagbibiro, So anyway, sa bahay, magnegosyo na lang siguro. No? Online. Pwede ka rin magbenta online. Hindi nga po ako marunong mag-online, ma'am. Diba? Kailangan maturuan ka kung hindi ka matututo. Ayan si Kenneth, for sure, palaging online yan, kaya lumabo yung mata. Kung meron Correct. Opo, kung meron man po negosyo, why not? Pag ninegosyo ko, di ba? Ayan. Nasa sa'yo yan. Di, huwag ka tumingin sa akin. Nasa sa'yo yan. Oo, totoo nga. Pero medyo gumagaan na ba ang mga pakiramdam natin? Okay. Patungo na tayo sa resolusyon. Ako, sumakit ang ulo ko dito. Magbabalik po ang face-to-face harapan. So, ang swerte mo, marami akong kakilala na mga kumpanya na rider. Hahanap tayo na magpapaluwagan para makabili ka ng bagong motor. Ate Kuring! Hay! Ate Kuring! Hindi! Ihihingi ko lang din yan. Sa pagkakawang gawa, kasama na yan. Merong mga tinatawag na CSR ang mga malalaking kumpanya. Tumutulong sila. So, yung mga delivery na yan, ang yayaman ng mga yan, hihingi tayo ng tulong, paluwagan, magsipag ka. Kasi hindi lahat pwede mong i-take home kita, kailangan bayaran mo yung motor. So, kung ganon, pag magawa na natin yon, pwede namang matulungan na siya dahil 4 ang anak niya, may mga sakit lahat. Hindi ba? Pero sa una, habang ito ginagawa pa lang natin, ang suhestyon ko talaga, maghati kayo. Maghati kayo sa renta. Hindi ba? Kasi, kwarto pala niya yun. Akala ko extra na kwarto. Siya pala'y nangungupahan na sa iba. At itong nakuha niyang namanan niyang kwarto, yung hinihingi ni Carol. Ayun. So, baka maganda maghati. Habang tinutulungan din kitang magpa-opera. Wow! Ng libre. Magpa-opera ng libre, mapagamot yung maintenance ng asawa mo, binibigay lahat yan ng barangay, ng LGU, yung maintenance. Meron yan. Kakausapin natin ng barangay health worker. Pagkatapos, hanapan ka natin ng mas permanenteng trabaho kasama ng asawa mo. Tama ba? Ito lang Ito po ay pinapalabas po namin, hindi po para kayo'y dumumog dito at pumila sa akin. Ito po ay leksyon na kayo po'y pwedeng lumapit sa inyong mga barangay captain at LGU at humingi ng tulong sa kanila. Correct! Diba? Yun ang sinasabi ko, lahat ng problema may solusyon kung tatanggalin natin ang galit sa katawan. Okay na ba? Patunayan nyo sa amin yan. Kailangan patunayan nyo sa amin, mabati kayo Ako na po lalapit kasi ako na po. Ikaw na ang lumapit.
O, diba? Sorry sa lahat ng mga nagawa ko sa'yo. Ayan. Alam ko, ang bandang uli, magkapatid pa rin tayo. Sorry. Dati ganito, diba? Di tayo ganito. Sorry talaga sa lahat ng mga nagawa ko. Inaamin ko naman yun. Pero sana maunawaan mo rin ako. Sorry. Tayo rin magtutulungan hanggang bandang uli, diba? Sorry. Sorry talaga. Sorry, sis. O, ayan, ako, humingi na ng kapatawaran. Yung mas bata sa nakatatanda. Hindi na yung pinapatawad na ito. Okay, Annette, makigroup hug ka na rin dyan. Kasi bata ka, may sinasagot-sagot mo yung tsahin mo. Sige na. Mag-sorry ka din sa tita mo. Hindi ko sorry sa... Hindi ko sinasadya kasi ang bata, hindi dapat nananakit ng talaga, sis. Sorry sa lahat ng mga nakasalanan kong magawa sa'yo. Sorry. Hindi ho bahay at lupa ang ibibigay ko sa inyo, ha? Tulong! Kenneth, o ayan na, ikaw naman ang lumapit. Siya ang lumapit sa nanay mo. O ikaw naman ang lumapit sa kanya. Ayan. O, di happy lahat. Happy lahat. Diba? O, alang-alang na rin sa yumao nating magulang. Tama? Para naman ma-bless kayo. Tama. Diba? Mahirap yung ganun. Halos lahat po tayo may kapatid, diba? Napakahalagang regalo po mula sa langit ang kapatid. Sa totoo lang. Kasi yan ang karamay mo eh. Diba? Sa hirap at ginhawa. Dito nga sa TV5 eh. Kapatid ang tawag sa isa't isa, diba? Pero pwede ding maging salot sa buhay ang kapatid. Totoo yan. Hindi ba? Gayon pa man, kapatid o hindi kapatid. Ang formula ay para sa lahat. Yung formula ng payapang kasunduan ay parating nagsisimula at magtatapos sa pagkakaintindihan. Yan. At kailangan tanggalin ang galit. Singdilim po ng kwartong pinag-aawayan dito ang inyong mga puso at isip. Ayan. Tanggalin natin ang galit para magliwanag at mahanap natin ang malinaw sa isip at bukal sa ating kalooban. Ang solusyon na nandyan lang pala sa inyong mga harapan. Pero hindi nyo makita kasi galit na galit kayo. Tama? Of course, tama. Ako po ang inyong pambansang referee, Ate Coring, nagsasabing may cake ang harapin ang mga isyo dahil walang hindi nadadaan sa pag-uusap. Basta dapat may mukha kang ihaharap dito sa Face to Face.